Heat ayaw i-trade si Wiggins sa Lakers. Bakit kasalanan ito ni LeBron? Warriors malaking tsansang makukuha si Giannis. Nakaplano na ang hinaharap sa Greek Freak. At Jonathan Kuminga parang natauhan na. Handang mag-pay cut, pumirma lang si Horford. Nagkaroon ng maganda at matagumpay na off-season ang Los Angeles Lakers kung saan naayos nila ang ilang mahahalagang kahinaan sa kanilang roster. Matapos mawala si Finney Smith sa free agency, agad na kinailangan ng mga bagong players, partikular na sa depensa ng mga wing position. Bilang tugon, nakuha ng Lakers sina DeAndre Ayton at Jake LaRavia upang mapalalim ang kanilang lineup. Bukod pa rito, nagawang mapunta sa Lakers si Marcus Smart sa tulong ni Luka Doncic. Ngunit hindi doon nagtapos ang plano ng Lakers dahil may interest sila kay Andrew Wiggins. Sa kasamaang palad para sa kanila, maaring napahamak ang pagkakataon nilang makuha siya dahil sa isang desisyon ni LeBron James ilang taon na ang nakalipas. Ayon sa isang anonymous na NBA executive na nakausap ng Lakers Daily, malabong matuloy ang trade para kay Andrew Wiggins papuntang Los Angeles. Partikular na binanggit ng executive na may kinikimkim pa ring sama ng loob si Pat Riley kay James dahil sa pag-alis nito sa Miami Heat at ayaw nitong tulungan siya sa pamamagitan ng pag-trade ng isang mahalagang player patungo sa kanyang team. Magugulat ako kung gagawin ni Pat ang trade na ito. Sa tingin mo ba gusto ni Pat na tulungan si LeBron? Galit pa rin siya dahil iniwan siya ni James sa Miami. Hindi ko nakikitang mangyayari ito. Umalis si LeBron sa Heat matapos magkaroon ng alitan kay Riley at bumalik sa Cleveland Cavaliers. Dahil sa hirap na dinanas ng Heat pagkatapos umalis ni LeBron, hindi na nakakagulat kung bakit may sama pa rin ng loob si Riley. Isa na namang halimbawa ito ng kung paanong hinahayaang manaig ni Pat Riley ang kanyang pride at personal na damdamin sa pamamalakad ng Miami Heat. Sa ngayon, mukhang mananatili si Andrew Wiggins sa kanyang kasalukuyang team. Bukod sa galit ni Riley, nais din ng Heat na manatili muna si Wiggins upang makita kung anong halaga ang maaari niyang ibalik sa pamamagitan ng isang trade. Ito rin ang parehong pagkakamali na ginawa ni Riley kay Jimmy Butler noong nakaraang season. Nag-antay ng masyado ang Heat bago i-trade si Butler at sa huli, kaunti na lang ang nakuha nilang kapalit. Sa puntong ito, kailangang pag-isipan na ng Heat kung dapat bang bawasan ang kontrol ni Riley sa prangkisa dahil mukhang lalo lang siyang nagpapahirap sa kanila. Sa sumunod na balita naman, tinatangkang pigilan ng Milwaukee Bucks ang ibang mga teams na tumawag tungkol kay Giannis Antetokounmpo. Isa siya sa pinakamahusay na player sa buong mundo at patuloy ang pag-ikot ng mga trade rumors tungkol sa kanya. Ipinahayag na ng Milwaukee na wala silang interes na i-trade si Antetokounmpo. Ang tanging dahilan lamang kung bakit nila ito gagawin ay kung hihilingin mismo ni Giannis na lumipat. Pero kahit ganoon, hindi nito napipigilan ng ibang teams na gumawa ng mga plano upang makuha siya. Sa katunayan, kabilang ang Golden State sa mga teams na interesado sa kanya. Ayon kay Brett Siegel ng Clutch Points, isa si Antetokounmpo sa mga dream trade targets ng Warriors. Si Giannis at LeBron James ang dalawang pangunahing dream targets ng Warriors pero may iba pang mga pangalan na naiulat din, ayon kay Siegel. Siyempre, gusto rin ng halos lahat ng team sa liga na magkaroon ng pagkakataong matrade si Antetokounmpo o si LeBron. Pero ang pagnanais na makuha sila ay hindi nangangahulugang mangyayari ito sa realidad. Kung talagang nais ng Warriors na gumawa ng galaw para kay Antetokounmpo, siguradong kukunin ng Bucks ang lahat ng posibleng assets mula sa kanila. Pero tulad ng nabanggit, kailangan munang gustuhin ni Giannis na umalis sa Milwaukee. Sa ngayon, kumpiyansa ang Bucks na magiging masaya siya sa pagpasok ni Miles Turner at sa magiging papel niya sa team, sapat upang manatili si Antetokounmpo sa Milwaukee sa mga darating na taon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na hindi na binabantayan ng Warriors ang sitwasyon. Isa si Giannis sa mga pinakamahusay sa liga at nagiging instant contender sa championship ang kahit anong team na mapuntahan niya. Malamang na manatili siya sa Milwaukee sa buong season. Malabo na hilingin niyang matrade bago ang deadline pero iyon pa rin ang panahong tututukan ng lahat. Noong nakaraang season, nag-average si Antetokounmpo ng 30 puntos, 12 rebounds at 6 na assists kada laro. Nag-shoot siya ng 60% sa field at 22% mula sa 3-point line. Kung hindi maganda ang ipinapakita ng Bucks bago dumating ang trade deadline, tiyak na babalik ang mga chismis. Ito ang perpektong taon para sa Milwaukee na magpakitang gilas sa Eastern Conference at lumaban para sa kampyonato.
Sa huling balita, tinanggihan ni Jonathan Kuminga ang offer ng Warriors na 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng 75 milyong dolyar. Ayon sa ulat, ang dahilan ay ang istruktura ng kontrata. May team option ito na hindi tugma sa kagustuhan niya na magkaroon ng player option upang mapanatili ang kontrol sa kanyang kinabukasan. Maaaring ituring ng ilan na isang mapanganib na desisyon ito para sa kanya dahil maaaring hindi siya makakuha ng kaparehong halaga mula sa ibang mga team. Ngunit ayon sa kanyang ahente na si Aaron Turner, may mas malalim na dahilan sa desisyong ito. Ipinaliwanag niya ang kanilang estratehiya at ang kahandaang magsakripisyo ni Kuminga kahit sa aspetong pinansyal. Ayon kay Turner, handang tumanggap siya ng mas mababang kita kaysa sa target niyang 30 milyong dolyar kada taon kung ito ay makatutulong sa Warriors na manatiling contender para sa kampyonato. Ang desisyong ito ay may direktang kaugnayan sa pagdating ni Al Horford, isang hakbang na pareho nilang pinaniniwala ang makakatulong upang muling mapalapit ang Golden State sa isa pang titulo. Sabi ni Turner, paano nila mapapabuti ang team at maibabalik ka? Alam na namin ang tungkol sa deal kay Al Horford at sa kredito ni JK. Sinabi niya, sige, magsasakripisyo ako para dyan, ibigay kay Al ang taxpayer mid-level exception. Kapag sumali siya, makakatulong iyon. Bagamat sang-ayon si Kuminga sa direksyon ng team, gusto pa rin niya ng pangmatagalang seguridad sa kanyang kontrata, lalo't may isusuko siya sa unang bahagi ng deal. Dagdag pa ni Turner, suportado niya lahat ng ito. Pero dahil handa kaming tumanggap ng mas mababang halaga sa simula, kung ikukumpara kina Jalen Johnson, Jalen Green at iba pa, upang makatulong sa team na manalo habang may tsansa pa, hiling lang namin na bigyan kami ng player option sa huling bahagi ng kontrata. Bumuelta rin si Turner laban sa mga batikos kay JK na sinasabing nakatuon lang daw ito sa sarili. Ayon sa kanya, ang kliyente niya ay nakatutok sa pagsuporta kay Stephen Curry sa huling yugto ng kanyang career para sa kampyonato. Paliwanag niya, hindi tungkol sa pansariling interes ang player option, kundi tungkol sa pagsuporta sa mas malaking layunin ng team. Alam ni JK ang mga usapan. Alam niya ang mga deal, ang garantisadong pera, ang mga oportunidad. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa ayaw niyang manatili sa Golden State, kundi kung gusto niyang manatili, gusto lang niya ng kakayahang manatili sa kanyang sariling kagustuhan. Walang pumipilit sa kanya na bumalik sa mesa ng negosasyon. Kaya kapag isinama mo lahat ng iyan, ang iniisip namin ay okay, kung babalik kami dito, dapat panalo agad. Ito na ang huling window ni Steph para manalo. Tumulong naman kayo sa dulo ng deal dahil magsasakripisyo kami sa simula. Kaya ganun na lang namin isinusulong ang player option. At dapat bigyang pugay si JK. Maraming sinasabi tungkol sa kanya na puro sarili lang daw ang iniisip. Napakalayo sa katotohanan. Hindi siya ganoong klase ng tao. Gusto niyang manalo. Gusto niyang maging bahagi ng tagumpay.